Hello mga kasari, hello madlang people. So ngayon ay panibagong araw na naman sa ating tindahan. At ngayon nga ay i-share ko sa inyo ang aktual bentahan dito sa aking maliit na sari-sari store. Dahil Sunday ngayon, ang asawa ko ay nagbabantay at nagbebenta sa tindahan ngayon. Kahapon na nga pala ito nang maisip kong kuhanan ng video at i-share nga ito sa inyo kasi nakakatuwa dahil nga maraming bumibili. Kahit maulan nga ngayon ay marami pa rin bumibili at pabalik-balik ang mga tao. Hindi ko nga inaasahan yung ganito na kahit masama yung panahon ay marami talagang bumibili. So ito talaga yung way ni Lord para tayo ay mabigyan ng blessing. Kaya thank you Lord talaga sa araw-araw. Hindi pa man Pasko pero pakiramdam ko Pasko na. Kaya ako nga pala nasabing Pasko kasi tuwing Pasko lang ako nakakabenta ng malaki. At ngayon nga ay huling linggo na ng August at hindi ko nga inaasahan ito. At yan nga ang aking asawa, busy yan. Buti na nga lang naasahan ko siya sa tindahan. Pag Saturday at Sunday siya nga pala yung nagbubukas ng tindahan at siya yung nagbabantay. Minsan nga lang mangyari yung ganito kaya naman ang ngiti ko ay abot hanggang tenga na naman kasi nga yung blessing ay talagang hindi mo inaasahan na biglang darating. Kaya thank you Lord. Naubos na nga pala ang alak ko dyan kaya agad akong nag-order ng Red Horse at Alfonso. Buti na nga lang dito ay madaling mag-deliver yung wholesaler. I-chat ko lamang siya ay i-deliver din agad. Yung ibang presyo nga pala tinatanong niya pa rin sa akin dyan pero yung iba namang paninda nilagyan ko na ng presyo. Ay kahit nga lagi na siyang nagbabantay ay nakakalimutan niya pa rin yung ibang presyo ng paninda. At ayan nga may nakasipit pa sa tainga niya na Yossi. Mayroon daw kasing bumili ng sigarilyo at yun daw ay natira. Kaysa nga daw naman maiwan sa lagayan ay kanya na nga lamang daw. Para-paraan nga din naman ang aking asawa para lamang makayosi. At ayan nga inalis pa niya sa kanyang tainga at kanya na nga lamang daw yun. Ay ano pa nga ba ang magagawa ko ay hawak na niya. Buti na nga lamang at masipag magbenta. Pag Monday to Friday nga pala ako lamang nagbabantay dyan sa tindahan mula umaga hanggang gabi. Kapag Saturday at Sunday nga ang asawa ko nagbabantay dyan. Kaya naman nakakapahinga ako kahit sandali lamang. Malaking bagay talaga na may katulong tayo sa ating tindahan. Kahit paano nakakapahinga ang ating katawang lupa. Pagpasensyahan nyo na at malikot ang camera. Hawak ko kasi ang anak ko dyan. Kaya ayan galaw ng galaw ang aking pagkuha ng video. Marami na naman ngang kulang sa aking tindahan. At ayan nga marami na namang space yan sa aking sabitan. Kaya mamaya mag-order na ako online para sa Tuesday ay ma-deliver na ulit yung mga kulang na paninda dito sa aking tindahan. Laking pasalamat nga ako at may mga na-orderan online at talagang napapadali yung aking pagtitindahan. At ayan nga, pabalik-balik na dyan ang asawa ko. Buti na lang at hindi nga nagre-reklamo. At yung anak namin, ayan, at humabol pa talaga sa kanya at nagpakarga. Ibinigay niya na nga sa akin at nahihirapan nga siya magkarga at nagbebenta nga siya sa tindahan. Ito namang si Bulilit, pahabol-habol pa sa kanya. Sawa na yata sa aking pagmumukha kasi isang linggo kaming magkasama. Minsan nga lang niya makasama ang kanyang. Kaya siguro kapag nakikita ay nahabol. Hindi na nga pala naalis ang asawa ko dyan sa tindahan para kapag may bumili agad ay marinig niya. Mamaya nga ilalabas din siya dyan at bibili ng ulam at ako naman ang papalit magbenta. Swerte na nga lang tayo kapag may asawa tayong natulong sa atin at sa mga gawaing bahay kasi kung tayo lahat ay talagang mahihirapan tayo. At yan nga maasahan ko rin talaga sa tindahan. Basta sa pagtitinda ayos lang sa kanya, wag lang yung pagdi-displayan siya at hindi nga daw niya kayang mag-display. At yan nga aalis na nga daw siya dyan at bibili na ng ulam kaya lang may mga bumibili pa kaya hindi pa siya makaalis. At yan na nga yung huli niyang pinagbentahan. Sabi ko tapusin na lamang niya yan at ako na yung magbebenta kapag umalis siya. At ayan na nga nakaalis na siya dyan. Ako na lang yung tao sa tindahan. Medyo madilim na dyan. So ayan ako na lang yung sariling sikap yung pagbibideo. So ako na yung nagtitinda dyan sa tindahan. So hindi pa siya dumadating. At yan nga diretso pa rin pagtitinda. Inabot na tayo ng gabi. So siguro yan mga 7 o'clock or 6 o'clock ng gabi. At ayan na dumating na yung aking asawa. So siya na ulit yung nagtitinda sa tindahan. Ang dami pa rin talaga dyang bumibili. Pero mga 10 o'clock magsasarado na kami ng tindahan para makapahinga naman. So yung benta ko mamaya ibibilahin ko sa inyo kung nakamagkano ako at isi-share ko sa inyo yun. May dumating nga pala akong order ko dyan dito lang sa malapit na wholesaler at ang pinambayad ko nga yung benta ko na din. Nag-order ako kasi sayang pa rin kaya yung 2 Alfonso kong na-order ay nabili pa rin. At yan nga tuloy-tuloy pa rin ang mga bumibili. Nakakatuwa talaga kapag ganyan. Kaya lang kapag may sari-sari store ka, hindi naman lagi na mabenta, may araw din talaga na matumal. Ganun pa man kahit maliit yung ating benta o malaki yung ating benta, always tayo magpasalamat kay Lord. Thank you Lord sa lahat ng blessing, malaki man o maliit, blessing pa din yan at kailangan talaga nating ipagpasalamat sa Kanya. At pagkatapos nga niyan, bibilangin na natin yung ating benta ngayong araw. Siguro yung benta ko ngayon, mga 3 araw ko ng benta. At yun nga, kapag may benta tayo, kailangan ulit natin ipamili ng mga paninda para yung ating tindahan ay punong-puno ulit ng mga paninda. Maganda kasing tignan kapag ang tindahan natin ay kompleto at lahat ng hinahanap ng ating mga customer ay mayroon tayong ibebenta sa kanila. Maganda na kumpletuhin talaga natin yung ating tindahan. At yan na nga yung huling pagbebentahan ng asawa ko at pagdating nga ng alas 10 ay magsasara na ako. At ngayon nga ay 10 o'clock na, oras na para magsara. So yan lang yung aking lock ng aking tindahan. Ibinababa ko lamang yan at nilalagyan ko ng lock. Ayan, ganyan lang siya at isinususi ko lang at ganyan lang pagbubukas, kinabukasan, ganyan nabubuksan ko lang. So hindi ko na binababa yung trapal sa
labas. Inaalis ko na nga lang pala yung mga candy dyan na nakalagay dyan sa harap ng aking tindahan. At yan nga, close na tayo at makakapahinga na tayo sa ating maghapong pagtitinda. Thank you Lord sa inyong paggabay sa maghapon na pagtitinda sa ating tindahan. At ito naman ang ating benta sa maghapon. Ayan, may mga resibo na dyan. Napamili ko na yung ibang mga kulang na paninda. So, bilangin na natin kung nakamagkano tayo. Tatlo nga pala yung resibo ko na yan. So, dito ko lang yan in-order sa malapit na wholesaler. Yun nga, nagchat-chat lang ako sa kanila. So, ayan, bilangin na natin yung ating benta. Ang natira na nga lang pala dyan sa benta ko ay nasa 3,060 at yung iba nga ay naibayad ko dun sa mga na-order ko dito. Ang total nga pala ng benta ko ngayong araw ng linggo ay nasa 7,300 pesos. O, diba bongga? At thank you Lord talaga at napakalaki ng benta ko ngayon. Alam nyo ba, 3 araw ko ng benta yon. Kalimitan lang kasi ang benta ko lamang dito. Minsan 2,400 lang, 1,800, 1,500, 2K. So, ganun lang yung benta ko. Pero ngayon, isang araw lang yung 7,300. Kaya thank you Lord talaga. Diyan pala sa resibo ko, may dobling na i-punch. Kaya, ayan, iniles na lamang dyan. 86 pesos nga pala yung niles kasi yung gardenia, doble yung nakalagay sa resibo ko. Yung mga barya ko nga palang benta ay bibilangin ko rin at ilalagay ko nga pala yun sa aking alkansya. At yan nga pala yung aking lagayan ng benta, yung anerolang pula. So simula nung nagtindahan ako, yan lang yung aking pinaglalagyan ng aking benta sa pang-araw-araw ko dito sa aking tindahan. Ang total nga pala ng binayaran ko dito ay nasa 4,110. Yan yung mga na-order ko na kulang na sa aking tindahan. At yan nga yung aking mga barya. Kukunin ko lang dyan yung mga tigpa 5 pesos, 10 pesos. Kung may 20 pesos, kinukuha ko rin. At yun ay nilalagay ko dun sa aking alkansya. So mayroon akong alkansya, yung Wilkins na malaki. Yung una ay nabilang ko na. At ngayon ay panibagong alkansya naman hanggang December. At yan nga, mayroon tayong 130 pesos na barya. At kung magkano yung barya na lahat na yan, ay nilalagay ko yan dun sa alkansya ko. Kung walang barya akong makuha, so wala akong nilalagay sa alkansya. So ganyan yung pag-iipon ko tuwing gabi. Kung magkano yung barya sa aking pirahan, ayun yung nilalagay ko dun sa aking alkansya. At malaking bagay yon at nakakaipon talaga Napakadali talagang mag-ipon kapag may sari-sari store ka. Kasi kapag may mga barya, ayan, shoot lang talaga lahat yan sa aking lagayan. Ipapakita ko nga din pala sa inyo yung aking alkansya. Madami-dami na nga din pala ang laman nito. Nag-start lang ulit ako nito nung August katapusan kasi yung una ay nabuksan ko na at na-vlog ko na nga din pala yon. So ayan na yung laman ng aking alkansya at sana mapuno ko ito hanggang December. So ayan yung aking benta ngayon at inilalagay ko na. So yan guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe to my YouTube channel and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Thank you very much po. Happy selling mga kasari. Bye-bye.